Hello guys, share ko lang ito, unboxing ulit natin. Ito na yung last na kulang natin sa full JBL Club na setup. Ito siya, mono amplifier siya na JBL Club A600. Ito yung specs nya, 600 watts RMS max nya. Bali ano yun kapag naka 2 ohm siya. Pero ang alam ko, ito yung mga rating nya. Class D amplifier siya. Tapos around, ang pagkakaalam ko dito, around 350 watts siya at 4 ohm. Pero ito yung mga features niya. Class D amp technology, remote wire. Meron siyang turn on mode na kapag naka ano ba yun, yung RM ka. Tapos yan, high quality, low and level input. Kapag high input signal yung kailangan mo or yung naka-coax ka. Ayan siya, compact size, aluminum technology cooling. Bali yung frame niya is aluminum, then may plastic cover lang siya na pangtakip. Ayan yun, parang ganyan. Yun. Yan, simulan natin yan, box. Check natin. Siya, bibili na kararating, tinanggal ko na kasi sa mismong packaging niya. Kaya eto, bukas na kaagad siya. Ito yung mga manual. Check natin. First, ito yung manual. Ayan siya. Okay, JBL Club A1000 amplifier. Lagay natin doon. Ito siya. Then may sticker din siya kasama. Kamukha ng katulad yung mahilig sa sticker. Ayan. Sulit siya. Then ito yung pang high input signal niya, kung ito yung kailangan mo pag isasaksak mo siya. Tapos may kasama rin siyang dalawang fuse na 30 ampere. Ayan siya. Then 4 na screw para kung gusto nyong i-mount siya para mas hindi siya firm siya, hindi siya gumalaw. Then yung JBL logo. Yun. Check natin yung iba pang kasama. Hindi na natin yung amplifier. May kasama pa siyang isang box. Ito yun. Ito malamang yung remote signal niya para sa gain niya. Pwede mong i-adjust. Ito siya. Natin. Ayan siya. Ito. O, diba? Maganda siyang i-mount. Pwede mo siya para makontrol mo yung level ng bass niya. May knob siyang kasama. Tapos ito yung pinaka cable niya. Ayan siya. Ito yung resibo lang ko nung pinagbilaan. Ayan siya. Then check na natin yung mismong amplifier. Ayan siya. Mabigat siya, kaya alam mong premium build siya. Sabi natin. Kaya masasabi mong okay ito sigurado. Tapos compact size siya. Ayan. Ito siya. JBL Club A600. Harman International din siya. Kumbaga, Harman Technology rin. Then, ito siya mismo. Dito mo ilalagay yung niya, yung logo. Pwede, lagay na natin para sulit. Para makita rin natin. Ayan, lagay na natin siya. Okay, teka. Galing ko yung mismong sticker. Sorry, medyo madumi yata yung kuko ko. Ayan siya, lagay na natin. Okay. O, diba? Meron na siyang logo ng JBL. Ayan, check natin yung mga terminals niya. Simple lang din to. Ito yung mga terminals niya. Ayan, dito tayo sa may maliwanag ng konti. Ayan, ito yung sa wire terminal niya. Ayan, makikita nyo, sub. 4 siya na terminal. Pwede kasing dalawang sub yung ilagay mo siya. Then, ito yung sa input signal niya. Ayan, yung RCA. Then, yung fuse. Ito yung terminal niya. Yung 12 volts, yung ground. Then, yung REM. Ito yung remote turn on. Parang ganon.
Tapos ito siya, medyo mahirap lang siyang buksan. Usually yun ang naging review dito, kailangan maingat ka. Basta dito yung umpisahan sa gilid. Dito. Yan. Dahan-dahan lang kasi pwede siya maputol. Ayan na. Okay na. Pag titingnan mo kasi, ito siya yung mismong lock niya para hindi siya maputol. Ito yung siya kukunin. Pag ganun lang siya. Tapos gaganon nyo lang siya. Yung kasi yung nabasa ko sa mga review niya, hirap daw buksan. Pero since meron kasi ko nung isang terminal na, isang amplifier na 4 channel na JBL din, same lang sila. So ito, hila mo lang. Slide lang. Yun na. Ito na yung mga signal, yung mga terminals niya na iba. Bali, ito yun. Ito yung input level. Kapag low level, yung RCA yung gagamitin mo. Yung high 1 tsaka high 2, ito yun. Kung mag-high input signal ka. Then yung gain, usually set nyo lahat yan ng low muna bago nyo i-set, bago kayo pag first install nyo. Then yung frequency, kung anong tune, usually i-match ko yan sa tune ng subwoofer box. Then bass boost, yan kung gusto nyo ng added power pa. Pero usually ako sineset ko na lang ng 0. Then 0 and 180 degrees, depende na lang sa preference nyo. Then yung remote on mode, bali ako lagi kung naka-remote wire, ito yun yung ginagamit ko lagi, kaya yun, walang problema. Para pag nag-on yung sasakyan nyo, tsaka pala mag-on yung amplifier, yun siya. Kaya sa mga naghahanap ng ganitong amplifier, ito siya. Yan ang itsura niya. Super compact pero solid construction, class D amplifier, hindi masakit sa power ng handling ng sasakyan nyo. Syempre reliable din to kasi JBL, usual. Ano naman tayong masasabi doon, sobrang okay yan. Then yun lang, wala na akong masabi kasi ito na lang din yung kulang ko sa full JBL club na setup. Papakita ko sa inyo yung mga box ng iba. Ayan siya. Ito yung component, yung coaxial. Ito yung amplifier. Then ito yung subwoofer. Ayan, kompleto na siya. Yung isang nasa taas, stage kasi yung ginagamit ko. Ayan, for sale na yan. Then ito yung Dolby Atmos. Add lang ako ng Atmos speaker para mas maganda yung surround sound niya. Yun lang, isa pang pasada natin. Makita nyo yung mga kasama sa accessories niya. Ayan, sticker, terminal screw, manuals, then ito yung takip. Yan siya, ganyan lang. Yun lang, maraming salamat. And sana pa-support yung YouTube channel natin para makagawa pa ako ng maraming video. And pa-subscribe na din. Pilitin ko makagawa din ng mas marami pang review. Then mga test niya, sound check, sound test pala ng mga gears na ginagamit natin. Yun lang, maraming salamat and mag-ingat po tayong lahat. Thank you.